Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Tinuhog ako ng kaaway ng ex-boyfriend ko. Hello mga kabebe. Aaminin ko, meron akong nagawang kasalanan sa taong mahal ko. Pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon. Kung pwede ko nga lang ibalik yung oras para maitama ko ang mali ko, gagawin ko yun. Pero siguro tao lang talaga ako. Mahina. Naging biktima ng isang lalaking manipulative. Itago mo na lang ako sa pangalang Ira. At ito, ang aking kwento, ang aking may bebe love story. 3 years na kaming in a relationship ni Daniel. Hindi niya tunay na pangalan. Nagustuhan ko si Daniel kasi magalang siya. Although, minsan, mapagbiro at may pagka-bastos. Sa 3 years naming pagsasama, never niya akong hinipuan o tinake advantage. Ganoon niya ako respetuhin. At dahil doon, mas nagustuhan ko siya. Lumipas ang mga araw. Sa school, ay may nakilala akong lalaki. Actually, schoolmate ko nga siya. Itago natin siya sa pangalan, James. Etong si James, nag-chat out of nowhere. Ako naman, nireplyan ko. Ang nasa isip ko noon, baka may gusto lang siyang itanong sa akin. So to make the long story short, lagi ko nang nakaka-chat si James. At walang kaalam-alam ang boyfriend kong si Daniel sa mga pinaggagawa ko. Hindi rin kasi kami open tungkol sa mga social media accounts namin ng jowa ko. Kumbaga, hindi kami nag-exchange ng passwords. And besides, tiwalang-tiwala naman sa akin si Daniel. Eto namang si James. Mabait, mabiro, tsaka maapil. Sa totoo lang, hindi siya masyadong kagwapuhan. Pero, malakas ang sex appeal. Dan dumating yung oras na nag-aaya na si James na magkita na kami. Ako naman, umoo. May klase kami nun. Pero hindi namin iyon pinasukan. Ang ginawa namin, pumunta kami ni James sa isang motmot. Yes, mga kabebe, nag-check-in kami ni James. At pagpasok nga namin sa loob nun, parang nag-ibang anyo si James. Kung dati ay tao siya, para siyang naging leon. Grabe ang titig niya sa akin, na para bang handa siyang kumain ng karne ng tupa. Maya-maya pa, ay ginawa na niya. Nadala ako sa mga ginagawa niya.
Kaya pinatulan ko na rin siya. Hanggang sa hinigana niya ako sa kama. At doon na nga nangyari ang hindi naman dapat mangyari. Pero ginusto namin yung mangyari. Pagkatapos ng may nangyari sa amin ni James, binulungan niya ako. At ang sabi niya sa akin, makipag-video call daw ako sa jowa ko. Oo, mga kabebe. Inutusan ako ni James na makipag-video call kay Daniel. So ang ginawa ko naman, tumayo ako sa pagkakahiga. Umupo sa isang silya. Nakaanggulo ang cellphone ko sa parte na kung saan hindi niya makikita kung sino ang aking kasama at hindi niya mahuhulaan kung nasaan kami. So, binuksan ko na nga ang cellphone ko. Pagbukas ko ng cellphone ko, sinimulan ko na ang pag-video call kay Daniel. Pero nagulat ako kay James. Dahil may ginawa siya na siyang ikinapahamak ko, na siyang babago sa buhay ko. Hindi ko akalaing gagawin niya yun. Hindi ko akalain na itong si James dadaan pala sa likuran ko. Hindi ba itatago sa video call na yun ang presensya ni James na hindi ko naman boyfriend? Pagkakita nga ni Daniel kay James sa video call ay nag-ibang anyo siya. Kung kanina lang ay maayos ang aming pag-uusap. Pero nung time na yon, hindi na. Punong-puno na galit ang mga mata niya. Tinanong ako ni Daniel kung sino yung lalaki. Nagtaas na siya ng boses. Ako naman ay walang maisagot. At dahil nga doon, ay tinapos ni Daniel ang aming relasyon. Hindi na niya pinakinggan kung ano man ang paliwanag ko. Huling-huli naman ako sa akto. Lumipas ang ilang araw. Hindi man lang ako chinachat or tinatawagan ni James. Akala ko sasaluhin niya ako. Akala ko kaya niya ginawa yung pagdaan sa likuran ko ay para maangkin na ako. Para maging kami na. Pero akala ko lang pala iyon. Na-depress ako nung time na yun. Pero sinubukan ko pa rin lumaban sa buhay. Malapit nang matapos ang school year. One day, may kaibigan ako na barkada rin ni Daniel na lumapit sa akin. Nagkwento sa akin na itong si James na schoolmate namin ay binubuli pala ni Daniel dati. Yes. Magkakilala sina James at Daniel
Binubuli ni Daniel si James. At doon ko na-realize na kaya pala biglang dumaan sa likuran ko itong si James. Kasi nga, sinadya niya yung gawin para lang malaman ni Daniel na magkasama kami noong araw na iyon. Nilandi niya ako bilang ganti sa pambubuli ng jowa ko. Nang malaman ko ngayon, nanliit ako sa sarili ko. Sising-sisi ako sa lahat ng mga nagawa ko. Na kung pwede ko lang balikan yung oras na yun, ibabalik ko yun. Yung oras na hindi pa ako nagkakamali. Kaya para kay Daniel, kung napapakinggan mo man ito, sana ay mapatawad mo ko. Alam kong nasaktan kita ng todo at alam kong hindi iyon katanggap-tanggap. Pero sorry talaga. Sorry. At para naman kay James, sana naging masaya ka sa panggagamit mo sa akin. Salamat ha. Marami akong na-realize. Pero dahil sa'yo, mas magiging matapang ako. Mas magiging matalino ako. At hindi ko kakalimutan na ginamit mo ako para makaganti sa taong minamahal ko, na ngayon ay ex-boyfriend ko na. Hanggang dito na lang po, mga kabebe. Muli, ako si Ira. At ito ang aking My Bebe Love Story.